kung gikan di ka sa Holy Land, daghan di kaglalon. Pag ato na gikan mi sa Holy Land, nasyak ko dito. Anyway, let's pray first. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for this wonderful morning. Even, Lord, thank you, Lord, for a special day for Davao, Lord. This is our Kadayawan Festival Week, and we would like to commit to you our city, Lord, our government officials, our mayor, that you will protect them, Lord, especially, Lord, sa mga tao na nag-participate, Lord. We pray that amo ang Kadayawan Festival will be a successful one in Davao City. And also, Lord, we pray for the people, Lord, to prepare their hearts, Lord, especially, Lord, na ay himuon ang simbahan karong hapuna. We pray for guidance and wisdom, Lord, even, Lord, for sharing the gospel. You bring people, Lord, you're the one who will also bring people, Lord, to be witnessed by. And thank you, Lord Jesus, for everything. Lord, as we study your word today, I pray, Lord Jesus, that you will also speak in our hearts, Lord. Give us anointing and revelation, Lord, and everything, Lord. Thank you, Lord. I'm just the mouthpiece and the messenger of your word. I pray, Lord, that you will be with us today. The Holy Spirit will be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. So, nothing special. Kung di kang Holy Land, insultin ako sa inyo na ato ko sa Holy Land, I was expecting that tuyo ko na mo ang kadtong mga giadtuan ni Jesus. And sad to say na when we went there, even the Jew, even mga Israelites na naadad to, mga taga-Israeli, naingon sila nga, it's all assumption. So, ano nga tulo magkabuklob nga na ni Jesus diri? Tanan nag-claim. Nga naadiri gilubong si Lord, dito gilubong si Lord, asa ba dyan ang tinuod? So, it's all assumption. For me, para sa kuha, yes, Israel is the chosen people of God, but what matters most is you, we, me, you and I. Unsa batong stand kay Lord? All those artifacts ka naadad to sa Israel is just the remains, no? I mean, it's good that you see the Holy Land, makita nimo kung asa na to. So it's good, guwapo kay imong feeling, inana. But when you think of the people inside Israel, it's so sad that even the Jew didn't know Jesus. So we asked some of the Jews, nag-interview me, nanguntaan ako, tabian nyo kay ko, kasi maibilin, magbakta sila ako, nabilin pa ka, nakipagtabi pa. Kasi naasa kong heart ba, nagusto na ako mahibalan, unsa ba yun ang truth? How come na ang Israel, wala sila until now makaila kay Jesus? It's because, you know what? They thought that Jesus is for the Catholics only. That's what they thought. They were thinking na, dili man na mo tanawa, kinsa may mga simbahan nga nakalocate sa kung asa gilubong si Jesus, asa namatay si Jesus, asa na anak si Jesus, asa na puyo si Jesus, asa na tao si Peter, asa tanan na mga saints na dadto puro gitukuran na og simbahan. So asa ang mga Jew? Ang ilahan na lang hold is the Temple of Dome. Na Temple of Dome. Katong Temple of Dome, mo na siya ang kung asa tong Temple of Holies, di ba? Katong pari nga mag-offer og sacrifice. Ba niyo to? Nga mag-offer siya pagkamatay ni Jesus, ang sulti sa Bible, gitunga ang kortina. Kay nisulti ang Bible, dili na kailangan mo sacrifice. Kay ang tinuod nga sacrificial lamb is si Jesus. So, tear down ni God ang katong kortina. And that's the dome of Dome of the Rock. Nga naadad to. Karon ang nakasituate dito, balong kinsa? Ang Muslim. So, when we were there, namin sa loob, namin sa sulod sa palasyo, kung palasyo, baga palasyo man na, namin sa sulod dito, nakawitness pa mi og kaning nagrally. Kay sa among likod, katong gapila pa mi, nanay mga Jew nga garali sa likod, nagkanta-kanta, ginaklaim nila nga ilahan ni. Kanta nila. Pag-abot na to sa sulod, man kami gamay raman tao dito kami dito si mga alam maapil ta sa rally diri si mi padaplin palayo mi kay mga Jew aggressive na mga pulis daghan na kay nagtapok dito kay first time na naka-experience ka ani din ni magrally ni mga Jew diri kuan kay kanang to gani aning aggressive kaayo kuan jud sila nga ilang gina-claim gina-allow pud sila nga mosulod sila because they are part of Israel, but the police was there to maintain peace. Yun yung sabi sa mga, the reason why na police
mga military men, duha pa jud ka military men, lahi ang sa Muslim, lahi pod ang sa Israel. No? So nag-asa dito para to maintain peace kasi kung dili gubot jud, no. So lahi ang gubot sa sulod, lahi pa jud ang gubot sa gawas. Katong Wailing Wall, makita ito nga anagi ko sila nga dapat day pag-abot dito sa church, no. Magbasa og Bible ang mga Diyo maganana man, no. Kasi matingala magbasa og Bible maganana nako. Kuan na siya. Mo ni sila mga religious Jew, duha ka buok klase nga religious Jew na religious ug na mga non-religious. So inguna na ang hitabo dadto, but to say the remains of the artifacts nga dadto nga katong panahon pa ni David, panahon pa ni Saul, ma-amaze ka on how they construct the structure nga ang bato dako pa sa imuha. Yung sa kanila pag-alsa ni, no? So actually, in our history of architecture, na-appeal maguna siya kay mo man sila mga old architectural remains, no, nga nahitabo sa pag-start. Sulti nila akong professor sa ito sila nga, nalibog ta kung giunsa nila pag-alsa na, basi kitabagan sila alien. Mo na ilang sulti. Well, anyway, it will not prove anything, no? But for me, as far as I know, the most important thing is Jesus already resurrected. Di ba? So no matter kung sinahitabo dito, it's up to God because the Lord knows. Romans, sulti siya si Paul was inquiring to the Lord. Romans chapter 12, di ba? Lord, unsaon na lang ni ako ang own race, masave pa ba niya sila? Unsa sulti ni Jesus, unsa sulti ni God kay Paul? After the number of Gentile, then I will save my own people, Israel. You know what? Because they were disciplined. Nga naman, gahi silag ulo. Muna ni tabo. And anything sa tuwa, pag natay himuon gaya tag-ulo, ang consequence di jud mawala na gihapon. So walay exempted diha. Ibig sabihin, sulti ka chosen people of God sila, pero look at them right now. Didn't even know Jesus na ilang Messiah. They were still hoping that there is an incoming Messiah para mo save sa ilaha. So, dakog twist, no? But it's actually, ang akong message today is related, no? It's good also na, kaniya akong i-share sa inyo is mag-relate po sa ila karong hapon, no? Kung unsa ba yun, no? So, I'd like for you to open your Bible. Did you bring your Bible? Wala jud ko'y gibutang diha na mga details sa verse lang. Bahala mo, mag-open mo Bible ninyo. Magdala mo Bible, nagdala mo kasi nagdala Bible, taas daw yung Bible. Maihap lang, mas daghan pa ang wala gadala kasi gadala. Mag-swipe lang mo. No. So, ang mahitabo diri karon, akong isulti lang. So, open your Bible to 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 12. So, kana lang. Luwad sa na pagbasa ron. Okay, Bible. Sa sunod, moro mo dyan akong ibutang. Di dagko kayo ang font, pero wala na dyan siya detail kaya para mo-open dyan mo siya yung Bible. No. So, masunod na magdala tag Bible kay di ta kabasa. So, even sila atirot, ingunana na himuon te, para magdala sila Bible te. Kaya maanad na nga murag spoon feeding na lang, di na mo basa. So, muna inigpangutan o nakalimot, unsa ka itong verse? Okay, man. Kung magbasa ka, ma-remind ka all the time. Tama? Agree ta, no? Okay, sige. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 12. Kani siya, nga verse, dugay na siya mabasa-basa ninyo. Pero unsa mo yung meaning ani, and I will explain it today, no? But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Now, we are hard-pressed in every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Christ, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then death is at work in us, but life is at work in you. So,
Kani nga verse, if you look at this, mabasa ninyo, makasulti mo, jars of clay. Ang clay, nagkuan po na siya dito sa Jeremiah, no? The potter's master, katong siya ang nagmold, no? Jeremiah chapter 17, di ba? Ang kanipod, ang jars of clay, matingala kang jars of clay ang gigamit ni Paul. No? I don't know, nakakita mo itong palabas na Unbreakable? Papo man na siyang movie, dugay na. Kasi Night Shyamalan's film, mo na siya. Katong Unbreakable nga, nagdala si Bruce Willis, tapos og si Sam Jackson. Wala mo kabalo na, no? So anyway, katong movie ato, pag makita nimo pag start sa film, ang starting sa film jud katong na-discuss nga train nga na over 131 ka tawo namatay on board. Na diskarel ang train man nabungkag. Pagkakuan 131 ka tao nga passengers namatay except one. Wala namatay ang isa. And ang pangalan niya kay si David Dunn. Mo na si Bruce Willis. No? Bruce Willis ko di namatay. So, David Dunn not only survived sa disgrasya, he walks away without scratch pa jud. Kuyaw ka ba na natumba, namatay tanan, pero actor man. So, gas-gas, wala. So, instead of being relieved by his good fortune, he's troubled by his remarkable outcome nga wala siya maunsa. So, natingal ang mga tao nga, unsan, superhero, siguro siya nga wa man maunsa. Wala scratch, hugaw lang. Kay gimik-upan man. Why was he unharmed, no? And what does it mean? Kasi pasabot nga wala man siya maunsa. So, ang life ni Dan comes an eccentric, no? Comic book controlled a collector named nga si Elijah. So, naa siya isa ka collector og comic group. Mga comics ba? Pagkatapos, comic book, pagkatapos, ang pangalan niya si Elijah. Si Elijah muna si Samuel Jackson. No, nag-collect siya comic book. So, na-intrigue siya aning kay Dan, kay Bruce Willis, na-intrigue siya nga, nakasubay mo ito, ano ba si superhero ni? So, in other words, si Elijah, naa siya reason nga ma-interesado siya sa person. Kasi siya mismo, natawag siya nga, naa siya genetic disorder that leaves kanang his bones kanang brittle. So kuan kay siya kanang brittle siya. In fact, ang gipangalan sa iya Mr. Glass kay gamay lang mabuak, no? Ana siya ba brittle kay siya. So si Dan on the other hand, wala siya mabroken bisag bukog, wa pa kasulay siya. Wala pa jud siya kuan kaning nagkaroog stitches ever since, no? Wala po siya ma-align niyang muscle. Wala siya mga bunog. And wala pa siya magiging sakit. So natingala si Elijah na unsa ka ni siya nga tao nga kuyaw man. No? So Elijah tells ang sulti niya na ang ikaw nga tao is an extraordinary person. Naa kay extraordinary gift na naa sa imuha. Na gusto pud na ako may balan kung unsa nang imong extraordinary gift. So the rest of the film, si Dan, nag-struggle siya na masabtan niya kung unsay nahitabo sa iya, unsa ang mga abilities nga naa sa iya. So, mo na to nga nakuan siya nga unbreakable daw siya. So kaning nga film is a fiction, of course, no? A comic book fantasy. There are no superheroes, no? Nga maglakaw di sa atong syudad o diri sa kalibutan nga dili nga unbreakable. Kita tanan breakable. Amen? So, kuan naman to siya kaning fiction naman to siya. So, di dito siya tinuod kay story naman to siya. We are a lot more like si Mr. Glass, no? Compare kay Dan, kay David Dunn. Kita
mga tao, we are fragile, susceptible ta sa mga disease, nataktan, makitag COVID, ma-aksidente ta, ma-injured ta, ma-involved tag violence, mahugawan ta, o even sa natural disaster, ma-appeal pa ta, tama. No, isa may tao diri nga kung mag-typhoon, magpatunga. So, wala, no? All kinds, no, of things can happen to us in this world that lead all sorts of questions. So, saan yung mga questions? So, why did this happen? Di ba? Mga mga tanat ako, sample, natakdan ba labi na katong pandemic, daghan kayo nagkaroon og sakit man na hospital, di ba? Ang question, Lord, nga nahitabo mo sa kuha. Why to me or why my loved ones? Nga nahitabo man sa mua. Who or what is behind all this? How am I supposed to handle it? Kay dako kayo ang bayad sa hospital, ng hospital na tao. Amen? Kita tanan dili, kisa may gusto mo hospital diri. Nako kaila sa ano, ganahan siya mo hospital. Malibo ko siya ganahan makag-hospital. Siya ganahan daw siya kay ano, pakanon lang siya, magtutulog siya, matulog siya, tapos pahulay, walay sakit sa ulo, ana raya ha. Napami kaila sa una nga, bisag wa siya sakit, magpa-hospital lang jud siya. Ito siya matulog sa hospital. Oh, weird po diyang unahuna, no? Ganahan siya sa hospital. Yung marag feeling niya at home siya pag nasa hospital. O ganahan na siya sa baho sa hospital. Oh, nako kailangan ng libo ko siya ganahan siya. Every year na may general check-up. Once a year, di ba? Twice ang magpa-check up. Kaya ganahan siya sa hospital. Magtulog-tulog lang, dehigda, man servisyohan daw siya. Hotel lang ta siya, hospital man jud. Abot lang. Gusto siya matay sa'yo. How can we afford to reach out to the world when it takes all we have just to stay healthy and safe? Kibalo mo mga dato, nagtigom sila para to stay healthy and safe. But there is no such thing in this world as healthy and safe. Amen? Even if you are a man of God, you are still susceptible to sickness. Magkasakit ka, wala may exemption. Si Paul gani nga, sakit magyapon siya. Pero gisultian si Lord, my grace is sufficient for you in all your weaknesses. Di ba? Nag-complain siya. So Apostle Paul wrote in 2 Corinthians after surviving more than a few shipwrecks in his life and ministry. Kapila na nalunod si Paul. So sa Bible sa Acts. Kapila. Kaduha. Kita lang kaisa gani, dito mo sa kasunod na delikado mo na madlok si Jonah nga gilabay siya. Tingala ka kay gisalo siya og balyena, no? Ni adto day mi didto kay Jonah nga ulugar. Oo. Pero tingala mi asa na tong whale, buhi pa ba to? It's one of the least familiar of Paul's Peter, but it speaks to the harsh realities of life. About an unbreakable faith that sustains us through difficult and dangerous times. If you read that chapter katong sa 2 Corinthians, makita nimo on how Paul explain sa iyang side na flag down siya, na perplexed but not destroyed. I mean, makita nimo on how unsa ang giagian ni Paul, no? We don't know the particulars, but later sa chapter 12 si Paul catalogs some of the difficulties he has encountered during sa iyang ministry. He had been in prison. Di ba? Nakulong siya. Kisa pa nakasulag kulong sa inyo dere? Wala pa. Nakulong na sa kwarto. Oh, he was in prison. Na flag down siya. Gibato pa jud siya. Na shipwreck pa jud. Gikawatan pa jud siya. Di ba? Gi-hold up, no? Tapos, na-starve pa siya, nagutuman. I mean, kanang starve na gutom, dili na kanang gutom ka lang paniudto. Kani-starve jud. And gi-abandon siya. So, tanan ng mga hardship na atong isulti, makita niya to na si Paul is qualified jud siya when it comes to subject of hardship. Dagan siya kagian. As if all that were not bad enough, some of Paul's critics sa current dito nga
dautan siya. Gisadya siya, ginasultian siya nga, ikaw paingon-ingon og apostol pero dili ang imong credentials dili man pang apostol. So gina-criticize si Paul na tanawa tungod sige ikaw daghan kay kag gipanghimo sa una, nakarma ka na. So mo na ginakuha sa mga Corinthian mga tao sa una sa iya. Tanawa na mo nang gi-judge ka sa Ginoo karon. Confirmation ni nga judgment sa imo mo na nagkalisod ka, nagkaingon ani ka is because sa imong gihimo. Man nag-claim ka karon nga ikaw apostle ni Jesus, apostle ni Christ. So daghang mga intrigues nga natabo sa life ni Paul kasi si Paul magod known siya as a Pharisee before. No, mandakop o Kristiyano, ingon ana. So pagkatapos known siya sa ingon ana. So pero kung tan-aw nimo in response to all this, si Paul nagsulat siya og letter both para i-establish niya iyang credibility as an apostle and to teach the Corinthians people a proper perspective on hardship and suffering. Unsa ba jud ang proper perspective sa hardship and suffering? A perspective we very much needed today. No? We begin with what I believe is the essential passage in the entire book sa 2 Corinthians chapter 4. So we are jars of clay. Kami naka-witness mi dadto giun sa paghimo ng mga clay. No? Dili katong patiktuyo ko nila gani ana man lang kamot ana naman. Man kana ang clay day pagkauman na dili na siya ibulad lang kailangan sa intense heat para mahimo siyang kaning break up mabuak na siya. Kasi bisag mabasa siya di na siya maunsa. Actually, ang tawag ana sa bakal tuuban. Tuuban na tuob. Kanang bakal painito na siya hantong magbaga. Pagkahuman ihumol siya dito sa oil. Pagkuha nimo ana mo na siya gitawag pundido. Kita man nga mahal di siya kanon pundido mo kana sir. Ang problema sa pundido pag once na kon siya mabuak siya. So mao po na ang clay. Iagi siya intense sa oven, pagkuha nimo ana lig-on na siya pero breakable na siya. Di na siya flexible. Mao po na sa glass, matingala mo giunsa man ang kuan glass, basta unsa man na siya, ordinary glass o tempered glass. Kanang tempered giagi na siya heat nga magbaga na ang glass, mupulan na siya, pagkahuman og pulaan na siya, ibutang na siya og something katong mo up kanang murang bugnaw pud siya. Pag human ana gahi na siya bisag unsa ano di na siya madali, pero pag once mabuak siya madugmok sa diretso mo na siya og katong Duralex gani. Mo na siya tempered ana. So pareho ang process tanan. Paghimo sa jars, paghimo sa bakal nga pundido o paghimo sa tempered glass niagi lang og intense heat. Tuabot siya sa iyang yielding stress nga dili siya matunaw kundi nibaga na. So muna ginahimo ni Lord siya to pabagahon sa ta. Para magamit. So, kung tanaw din mga tubangan kung nagbaga na ba na siya o ang ilong ray gabaga. So Paul begins in verse 7 by claiming, we have this treasure in jars of clay. Kung in this context, makita na ito, musulti siya we, includes not only si Paul o iyang mga associates, but also by extension, everyone who bears the name of Christ appealed to. Consulting, we have these treasures in jars of clay. So unsa man kinsa man ning jars of clay? Kinsa ning nga clay? Kita. Oo. So matingala mo jars of clay man ang gikuan. So well anyway. The treasure he's talking about is the gospel. No. Not just the message of the life and death and the resurrection of Jesus, but also the power behind the message. A very life of God available through faith in Christ. So mo ni siya ang gitawag na gospel. Ang gospel is something that is naadiha, na treasure. Gibutang siya sa sulod sa jar. Kisa man ang jar of clay? Ikaw. Anong jar man ang example ni Paul?
Instead of jars of clay, sa ubang translation, clay pot ang gigamit nila, clay pots, or earthenware vessels. Or regardless, the point is clay pottery was the most common material sa cookware. No? Dishes, wash basin, and storage sa first century mo na gigamit. Kuto nangadto mi sa Israel, ang ilang mga balay dadto, mahibalaan daw siya nga sinagug siya kay naa siya basin. Ang basin niya made of stone nga ilang giukit ba gihimo ilang lababo. Pagkahuman, dadto ka bago ka mosulod kinahanglan manghugas ka og kamot. No ana. Muna wala sila COVID kay masislag hugas kamot. So wala hugas og kamot man balaan mo kani siya kuan siya na ay rituals nga mahitabo diri nga ana. So ang basin so ang sa unang version gigamit la clay pot, no? Actually, ang clay pot ginagamit gyapon na sa mga Koreans karon. Kana magluto day kag kanang kimchi jjigae. Oh, burrito Benates. Asa to Sheila? Wala man Sheila diha. Ganahan po si Sheila sa tas man paborito nila kanang kimchi jjigae. Og sundubu. Di ba? Kanang kabante kanang itom nga ginagamit nila sa Korean, itom clay man na siya. O clay na siya nga gipagwapo na lang kay kuan. Ang ato magong clay katong pula ang color, di ba? Kibalo ba mo pag magluto mo sa clay lami kayo ang sudan? No? Ang lami dia iluto dia inununan. Mutangan ni mangga ang isda, manibutan ba to iba na tanan, lami kayo. Kasi ang clay kasi dili niya ma-absorb tanan ang tubig. Mabilin niya dili siya mugawas. Unlike sa atong ubang mga cookware pag biyaan mo na uga jud na. Ang clay tile dili lahi siya kay naa siya moisture, no? So mo na ginagamit sa una. Kasi ang clay daw keep the liquid cool, tapos ang iyang evaporation is very slow. Iyang evaporation mo na ganahan sila magpahumok og baka sa clay. Mag pressure cook ba sa clay, mas ganahan sila kay ngano mas kuan ang clay. Mo na madto kag mga Filipino restaurant diri labi na kaning sa kaning restaurant. Kabalen. Kuyawa. Kadton man ni kabalen na siya rin. Di ba? Ato kag katong mga unsa itong tindahan nila ni Heart Evangelista? Barrio Festa, tama. Madto ka di ba ang ilang mga kuan kay katong clay pot ilang ibutang painiton say madto kag diri sa kuan, diri sa Ricardo's. Ibutang nila tong magpagkaon sa clay kay ano dugay mawala ang init. Init gyapon siya all the time. So basig mamalit mo kuan ha. Sige tawagan na sa tuana kanang clay tile. Palayok. Oo. Dili palayok. Clay was easy to obtain and work with. Kung mabuak siya, dali ra kay ilisan kay barato naman. No. Okay na barato ra bitaw na. Sometimes people store their valuables in jars of clay, assuming that nobody would think of looking something so ordinary to find anything of valuable. Diba? Mga ka nga, kung naikawatan, di dyan na, ay, kung sabi palayok mo ng mga open tanaw, may sulod na. Pero ang uban, dito doon nagibutang ang ilang mga precious. Kaya walay mo tanaw, kay tungod, ordinary na kayo siya, labinag, niagi sa pugganan. Asa? Sa ito gana? Dili, ganang lutuan ba? Sa ito gana? Abuhan. Saan naman eh? Di naman takabalong Bisaya. Libog naman ko na. Labi nagmaging abuhan, itom kayo og lubot. No? Kibalo ba mo nga na, Jerusalem, sigo katawan akong English, kaya magkabaluktot. Kaya nalibog ko, mag-Bisaya ba ko, mag-English ba ko, o mag-Israeli ba ko, mag-Hebrew, nalibog na ko. Daga na kay language ba? Maglagot ko kay si Aileen, sige ko katawan niya. Mo man yung critics na to, resulto ko, sige nilagot, Bisaya, bitaw ta. Gahi, madyo sound naman nga, madyo na siya nga. Sound naman nga, pangumuko na to na, lain po kayo mga nga, hello, mga nanak na ito nga, mag-slar-slar ka na ito.
Ito nga, pag ano ito nga, asa man itong wanda dito, di ba? Siyempre, kauban ako ito, mga puti ang mga kauban. So, in English mi, man akong English kin, ligahi naman. Kaya malibog ko, Bisaya mi, pag mag-English diretso, mag-listen ko ka nang adjust gani. Kaya storya na ko, iyang isuon, mag-storya mi, mag-Bisaya mi, magpagkaman mo, kalit nagsingit ng mga English, pag English mo, ang English mo, Bisaya na pod. Pagkatapos, pag mag-storya mi in English dito, maka-adjust ka na, di okay na. Pag storya na ko siya dito, mas lang na po kami, ingon na po siya nga, kuya, huwag English. Eh. Libog na ko, ikaw ma'am, pasag din lang maganda, libog na ko, unsaon ako pag-adjust, di ba? Oo, ana, lisod ba, maka-experience ka na nga, nagbisaya ka. Pag abot nimo maka-storya ka in English, so, gahi kayo mo English, di, adjust na po nimo. Pag istorya mo Bisaya, ang imong Bisaya, slar na. Kinanod ka ba? Lisuda mag-adjust. So, ano ko ay, regardless kung unsa na diya, whatever na lang, whatever. Dili bro, kung puro mo Bisaya tanan, okay lang makasinabot mo. Pero namoy kasabot, namoy kauban nga foreigner, lisod jud. Kaya nga no, pag istorya nimo in English, ang imong English gahi kay mingon na foreigner, what? Magsigil sa what? Sao na lang ani. Murag akong dili mapakpaakan ako ba? Man, nanad ba ko nga paspas mo storya, no? So wa na. So nawala na ta. So di ba, walay mo store og valuable dito sa clay kasi makitan mo ordinary laman ang clay, no? But how are we Christians like jars of clay? Ngano daw nga kita just like jars of clay? First of all, ang clay pots were ordinary. Ordinary dyan ang clay pots. They were everywhere, especially in the homes sa mga pobre o kaning mga common people. Kita na nimo. Pero bato kag mga dato, wadyo ka kita clay dito kan palayok. Kita di kag palayok dito sa mga dato, di na i-display, itago na dito sa likod. Dito ra na ay na ibutang. So, mga wealthy people, of course, ang ilang gamito mga exotic materials like unsa man like ivory, kinahanglan marble o glass o kato mga fine wood, mga thick wood na, di na kuan. Magkuno na. Oh, murag magkano na. Ang magkuno daw, dili na magkuno, magkano na. Mahal man kayo. No, so but regular people use clay pots. No, kay mura may barato. It would be like saying today we have just treasure in plastic bag, no? Second, jars of clay were fragile. Diba? Kung madala ka, dali siya mabuak. Compared sa marble, sa mga ivory, or even wood, ang clay, dili siya mudugay, dali siya mabuak. Kasi tungod, barato siya, no one really expected na gamiton mo, gamit ba o anang uban kasagaran, wala, nag-expect magamit na. Ambot lang karon kung nag-expect pa mo, nagagamit pa mo sa inyong balay. Wala. Ang gigamit naman namin clay, pero Korean na. Korean nga clay, katong itom, o clay man gyapon to. Pag once na moinit na ang clay, magpabukal ka, dugay na siya mabugnaw. Kasi mamalit mo sa mga Korean na. Wala ba ko nag-promote, nagsultir ako. Kung gusto niyo init, pimitin niyo sabaw, inyo nang painiton dito ang katong clay, katong itom ka nga ginagamit. Inito naman na, ibabutan na ito, dugay na siya mabugnaw. Matinga, mahuman na ka nagkaon, init pa imong gikaon. Mamalit na sila Rubin, no? Oo, mo na siya, gwapo to siya, clay. Mo na matingala ka sa kung magkato mo sa Korean, ang tanan ng mga sabaw nila nakabutang sa clay pot. Kaya pag serve sa mo, gabukal pa na siya. So lay og kaldero ibutan nimo na to, di na mo bukal, pero kanang clay pot, pag butan nimo gabukal pa na siya, dugay ka siya mawala. Mahuman na kagkaon, init pa imong gikaon. Oh, so mo na siya diferensya. So gwapo jud ang clay actually. So, tungod kay barato siya, wala kayo nagagamit. People use a pot for a while, and when it got too cheap, makrack na ganun siya, mashattered po din siya, mabuak din siya, dali ka siya buwak, dali na po siya ilisan. Kay, murag, kumbaga, kung mabuak siya, dili sakit sa bulsa, kay barato naman. No. Pero siguraduhin mo itong clay, ngayon mo gipalitan nga limpyo na, basig asa na nga clay gikuha. Now, Paul creates this great comparison. God has taken this great treasure, the life of Christ, and placed it in people like you and me, who are a common
and fragile as clay pots. So gipilitan ni Lord, naibutang niya ang treasure niya, which is, munto kabantay mo sa Bible, ginasulti nga treasure, na parable gisulti si Jesus, na usa ka tao, nangita siya dito, na nakita niya tong pearl, nga tong treasure, na nakita niya dito, iyang gikalimtan ang tanan, kay gipangitan na niya tong isa. Tama? So nakita nimo kung unsa ka importante ang treasure ang ginasulti ni Lord, mo na siya ang life ni Jesus. Mo na ginatawag na gospel. So, ang gibutangan niya, precious kay siya, ang gibutangan lang, ordinary lang na clay. Kinsa to? Ikaw o ako. Tanaw doon mong tapat clay, maday ka. Simuta daw, di ba? Bahog humus. Bahog nag-humus, no? Humus. Ano kan sa humus? Soil. No? Yuta. Munang matingala ka, matigulang, maingon ang uban nga, ay, amoy lupa. Giguwang naman, amoy lupa. Nimaho na, ibig sabihin, duol na siya kwaon sa lupa. Muna kung magsimot-simot gay ka, baho naman kung yuta, duol ka na kwaon sa yuta. Ha? Di sikag pa-perfume, padili ka, nga duol ka na kwaon sa yuta. Kaya kung manimaho ka ng amoy lupa, ibig sabihin, duol na imuhang kuan, kandila. So strange na kung tanawin ni mo, no? Kaya kasi Lord, ang special na gospel sa tibuok kalibutan, sa tibuok universe, gibutang lang sa usa ka simple nga clay pot. Dito gibutang. Why would God store something so valuable in a container so ordinary? According to Paul, there are two reasons. So God display His life-giving power in us. So first, si God, gistore niya ang treasure in fragile containers like us to display His life-giving power. That's the way it is clear that whatever we accomplish is done only by God's power. So bisag unsa atong ma-accomplish, dili na kay tungod maayo kay ka. Actually, wala dito tay panghambog kung buto na naon. So, makita na to, naginguan si Lord, unsa raman ka, gigamit laman ti ka. Muna, kita tanan, no, disposable man ta kay Lord sa mata ni Lord. Wala may indispensable diri. Tanan ta, bisya pag unsa, may ka nga, kana siya, kuyawa na niya nga, kuan ay nga, reverend, kuyaw na siya kaay nga pastor, daghan kay mga members sa church. Pero sa mata sa Ginoo, wala na siya titatanan nga, no? Sa mata ni Lord, puro na clay. Amen? Puro na clay, madako man imuhang, mailado ka man din sa kalibutan, sa mata ni Lord, pareho lang tanan. Ilado ka o di ka ilado, kay si Lord ragyapon ang hari. So, ordinary na tatanan sa mata sa Lord. So, from the little we know, Paul was not an impressive person. Kibalo mo muna si Paul, dili siya nga na, isa na-realize na ako, pag abot na mo dito sa Israel, kaingon ko, uy, ang kaning mga Jew pare-pareho naman, nag-height og Pilipino, 5'7", 5'6", na po dyan, gamay, tama, kaya nga si Zacchaeus putot, ba? Di ba, remember ninyo, si Zacchaeus putot, ni kat-kat siya, si Kamor 3, kauban niya si Moses. Moses, naog na, kay Zacchaeus ng kahoy. Remember niyo itong story na to? Di ba si Zacchaeus? So ang mga Jew, dili sila yung dagko kay mura na sila Pilipino. Dagko na sila ilong, ato flat lang. Taas na sila ilong, no? Oo. Kaya remember itong picture nga gipost ni Aileen na 4'9" lang iyang height, man military babae, isog kay ba igugnaong ba. Pag kuman mura man bata. Ay, may bata nagdalag pusil. Igamay kayo. Oh, dili man siya dagko. Mo ditong katong pag-away nila kay Goliath, gagmay kay sila, mura sila ants. Buto sa Bible nga unsa man kalaban ako sa mura man mga lamigas. Gagmay kayo, dagko man kay sila. Actually kung tan-awon nimo mga Arabs, dagko sila. Mo na nga kibalo ba mo na ang pinakamahal nga kabayo is an Arab horse. Kita ka na dagko kay nga kabayo, namin dito nagpa-picture man tato dagko kay nga Armenian na mga kabayo, dagko lagi. Pero ang mga Jew gagmay, mura mag-Pilipino. Pareho naman sa Pilipino.
puti lang sila. Yan sa alien nga, nga naman na silang init kay dili mas lang itom kita, gamay rang itom man dayon ta. Kinasunog naman tandaan. Ni puti ra ta kasi aircon. Pag abot nimo sa init, dali ra kita maka-adapt sa init, no? Murag ang init ganahan kay sa to, mahigop din. Itom din ka. Oo. Sila na to bulad sa init, puti lang gyapon. Ano naman ni sa di mo itom. Makita nimo, actually mura na sila Filipino height. Dili sila nga anak kadagko ang mga Jews, no. Magbutang tayo dili anak din mura ka nag-Jew. Well, anyway, so makita nimo si Paul, dili siya eloquent speaker. Kibalaw man na story sa Bible, katong nahulog kay nakatulog, nagwali si Paul, nakatulog siya, nahulog, manamatay, giyampuan lang, nabuhi og balik. Okay, tungod si Paul, dili siya ang anak, eloquent speaker. Gamay si Paul, ang statue niya mubo. O, tapos na si problema, daot umata si Paul. Mata kibalana na. Oo. Wala may glasses sa una siguro, ang gamit na siguro mutlaon siya. Ang lipayang glass siguro, no? So, ang nasa poor eyesight si Paul. So, often, si Paul, and siya ang ginakriticize, ginaslander siya, ginadautan siya sa likod, permanente, gireject siya, gipersecute siya. So, kumbaga, sa ubang tao, pag makita si Paul, lami siya, awayon. No? Permanente siya ginakwan. Yet somehow, the gospel was spread through him so that the church was established throughout, no, the known world. Imagine mo si Paul ang gigamit sa Gentiles na spread ang gospel. Sa ginana lang siya nga tao is not something special. Actually, si Lord mo gamit og dili special na mga tao. Sa history ni Lord, wala nagagamit si Lord og katong mga kuyaw. Katong mga tao nga nabutang sa posisyon na kuyaw, later on mahibalaan nimo gitanggal ka po sa Lord, kagaya ni King Saul. Guwapo si King Saul, dakog labas. Nga si Lord, di mo ko gusto, pero gusto man yung siya mahimong hari. Sige, patugutan ta mo. Pero kato nakasala si Paul kaisa lang, tanggal diretso eh. Pero si David, kapila nakasala, o malagi tanggal. Nga naman, si Lord ba nipili? Nakuha ninyo? Pag si Lord pupili sa to, abisa pag unsaon ni mo kasala, kung pinangga ka ni Lord, wa di mahitabo si mo. Pero pag dili tao ginipili si mo, anytime, pag yung Lord na di na ko ganan nimo, ilisi na. Kamoy nagpili ana. Mura ana lagi po ang Ginoo. So, pakita to si Paul is not that pero unsay gidala ni Paul ang gospel na spread all over the world. Siya ang gigamit. The only explanation was that God must have been working through him. Yeah, tinuod na. Because when Paul was converted, niadto siya og Saudi Arabia. 3 years siya dadto, gikohabitate ni Lord, gitudluan siya. Pagbalik niya, dadto na siya nagsugod og yang ministry. Anawon nimo sa Bible, puro 3. Resurrection, 3 days. 3, katulog, deny ni Kuan. Tapos si Paul po, 3 years po siya gigamit ng Lord. 3 years siya po na ministry ni Jesus. So, puro 3. Ganan kasi Lord 3. It doesn't make sense to place something so valuable in a container so ordinary, no? Unless, of course, you want people to notice, no, the treasure and not the container. So, imagine na to, nakay guest sa dinner, and you decide to make your specialty na dish. So, akong gi-sample kaning chicken rendang, no? Oh. Chicken rendang, kuan man na siya, food na siya sa mga Indonesia. Oh, so gisample ako siya kaning nga special recipe man god. It takes all day to prepare. Makita na ko na siya Jed pag mag-prepare siya dugay ayo pa sa daghana Jed. Luto na diretso ni daghana dili ana pap kasi ganito pa yan siya. Daghan pa kasi pabukalan pa na pati murag gadget ibutang niya murag temperature ka parang manok daw humok. Ana so pila na ka oras ko mamaya pa ba 6 hours ha? 6 hours ano bang klase yan? Kibalo ka ang usa ka order na 1,000 plus. Yang ano man ang pag-prepare pa lang usa ka adlaw bago ka makakaon. Kasi ka lang tanaw sa manok, dugaya po ani manukan niya. Pagkahuman, ang mga ingredients ba niya, basta ba yung mahalaw, o di mapalit rin, mga tuyo kong panibok tibok dabo para makakita ka. So, yung nana siya kakuti. No? So, kani siya, siyempre, naka-special guest. So, di ka pwede mo luto lang adobo, alang adobo ko mo naman na.
So adto kag ngita kag special dish, i-prepare nimo for one day. Manlutuon nimo dugay pa jud kay lutuon, no? Kadaghan kay mga ipamutang, inana kinanglan masuk usab another putang na pod. Pwede na yan. Ay usa wag mo na ganito ikuan mo na yan. Dugaya ning manuka lutuon ning pagkaon nimo manok ra gyapon. So naka-important guess. So you're happy to do it. Kaya tungod, siyempre, naka-guess. When it comes time to dinner, for dinner na, you bring the main dish. Of course, imong giagwanta usa ka adlaw, imong giprepahan. So siyempre, ang imong butanganan, gwapo dyan, alam, butangan nimo ordinary. Butangan nimo nag-ordinary. Sa kaadlaw nimo gipreparahan. So, ibutang nimo dito sa katong pinakagwapo nimo nga dish. Kasi katong mo imong mahimong main dish. No, kay dugay good. Hambog jud ka sa kaadlaw kay nagi-prepare. Dugay kay na siya gi-prepare. So, karon lingkod na mo sa table na imong bisita. And then ang guest nimo pag abot dito sa table, like story, di ba usually ang Pilipino sa sala pa na magstorya. Oy, ready na ang food. Adto na ta sa sa dining table, sa lingkod na dito. So pag abot sa bisita pagkita niya, oh my. Asa na napalit ni mo sis kaning bawal? Gwapo lagi kayo ni. Nahurot na inyong oras o ginistorya kung asa napalit ang bawal, ang manok, wa jud mapansin. Nga naman, manok naman gyapon na. Oo, di ba? So ang katong bawal, asa napalit sis? Ay, rare na sis. Dito nagipalit sa Israel. So rare na kuan ni kayo kaning mahal siguro niya. Mahal kay na siya. So ikaw gag-prepare ka usa ka adlaw ang manok wa jud napansin. Human na lang mog dinner ang manok way istorya. Sa susunod kung mag-prepare ka, ayo nang bowl ang makita ha. Ibutang na lang nimo foil na lang na disposable para ang manok ay inyong istoryahan. Kay kung katong foil di man yung istoryahan to kay common naman ang foil sa man lamian ng foil sa may kuan na. Ay lami ning manok nimo pero kay tungod imo gibutang tong gwapo kay ni mga sudlanan mo na to yung istoryahan asa nagipalit. Unsa ni pilay presyo ani, unsay kantidad ani, unsay made ni, nahurot inyong istorya sa bowl, wa mo mag-istorya sa manok, nahurot na lang ang manok, wa mo na istoryahan. Man imong gi-prepare ang manok, ang katong bowl imo rang gi butangan. Man ang nabutang katong na istoryahan, ang katong butsodlanan, ang katong imong gi-prepare walay na istoryahan. So dapat daw foil na lang imong gamiton para ang attention dadto sa manok. So it is that God pours His life into ordinary containers like you and me so that people will praise Him and not us. We are who we are only because of the treasure we carry within us, the life-giving power of Christ. Mao na ang gibutangan ni Lord sa iyahang message, kita nga clay. Kaya para pag-abot dito ang istoryahan kung sa tong sulod sa clay. Amen? Nakuha ninyo ang point? Kasi kung gwapo kay sudlanan, basig dili mapansin ang sa sulod. Ang gawas lang. Dagang mga simbahan o mga pastor ingunana, gawas tay tanaon pero ang sulod, why sulod? So yung pinaka-importante din sa usa ka Kristiyano, kung unsa tong naa sa sulod, dili tong sa gawas lang. So mo nang gipangitan, gimo nang gipakuan ni Lord sa tuwa na jars of clay. Ano jars of clay? Because clay is just an ordinary pot. But don't you know that you are, what's inside of you is the most important and that matters everything? The life-giving spirit that the Lord gave to you. Man kana nga spirit na gibutang ni Lord sa atong lawas, sa atong clay container na kita, contagious siya. Muna himuon na Ruben unya, no, sa inyong agrihab. Na kung sa'yo nasa sulod ninyo mo, ito'y power na igawas ninyo. Ang inyong body is only just an instrument or dili Tupperware, kay mahal ang Tupperware, clayware. Clayware lang. Oo. So, the harder life gets, the more visible the treasure becomes. So, kung gusto nimo makita ang treasure sa imong pagka-person, then you experience hard life. So makita nimo ng mga tao nga grabe og experience, makita po nimo ilang life kung unsa sila ka-bless. The more you are hard, perplexed,
Siksik-liglig. Makita nimo kung unsa siya ang na-remind lang ko, when we were in Jerusalem, ito katong asa na tao si Jesus, na istorya na mo itong kaning isa sa Jew to na farmers, di siya after farmer, marag kuan lang ko to, play lang ko to kay tungod daghang mga tourist, no? Kuyaw siya og kaning explanation. So if you want your fruits or trees to become more fruitful, dapat day upawan nimo. Bilinan nimo tulo lang ka dahon o trunk. Yan kung di mamatay siya, no? Kasi ang tanom, mas stress siya nga mo produce siya og daghang dahon. Man katong bagong dahon dadto mo gawas ang bagong fruit. Mao din na si Jesus insulti kailangan ta it-prune o it-trim para mo gawas tong imong tinuod na ikaw. Sakit man siya. Pero kinanglamhin mo ni Lord. Kasi kung dili ta triman ni Lord, di ta mutubo. Amen. So, dito na ako nakita tama no, pag ito naman ito katong grapes, halos na upaw na gamay na lang gibilin. Mabuhi pa ba ni? Dili daig, mabuhi na siya kay tungod ikuan. Man ang ilang mangga dadto, maabot lang sa tao. Kung dili na sa Pilipinas, daghan na mga wat. Dili dwarf, ilang ginaputlan. Dili kataas ang kahoy dadto, mubo lang, pwede ra ka mabutang hagdanan, makuha na nimo. Kay tungod ginaprone nila nga gamay ra para daghang bunga, pero makita nimo daghan kay siya bunga. Ang Israel bless ilang land. Pero ang problema nila, bless ang ilang fertile ilang land, ilang yuta, pero wala sila tubig, wala mas ulan. Ay lang ginahimo na naghimo sila new kwan og irrigation na puro hose lang ang nag-supply. Man makita naghan sila plants kay tugod naa sila water. Dato lagi na-inject ang ilang mga fertilizer tanan-tanan. So, makita nimo siya. Pero desert siya kung tanawon nimo. Pero mabuhi ang plants. So, kuan lang si Lord sa ilaha kay because in the middle of the desert, makita nimo na waterfalls. O tingala ka, asa nagikan yung tubig nga wala, may bukid. Niagas lang ang tubig sa bato. Ano na ako, badili ka nitong panahon ni Moses nga ang gibunalan itong batong niagas ng tubig. Lahi mo po na itong kay Moses nga location, lahi po itong location. Pasi siguro si Jesus katong ang gibunalan man yung tubig. Wa na mo kwan. Panahon pa man ito ni Hezekiah. So, daghan mga mystery, even the Jews, nasulti sila, it's all mystery. No? It is God. No? That's a very important lesson sa church. You don't have to look very hard to find a preacher or a Bible teacher telling you God wants you to be healthy, wealthy, and happy. Dagan ba ta kay kuan mo asa ra tong dulay kuyo to siya nga kuno preacher dito kay magpa magpaano dito. Pareho ra ba ta clay? No? Careful dita na, no? Listen to Christian radio for a while or watch Christian cable broadcast, surf the net, or you find telling you God wants to bless you with success, prosperity, and long and lovely life. There's nothing new about that teaching. No? There are teachers in current saying many of this same thing. Sa unang panahon, na. Nga nga, daghan kayo. Ang tao magud gusto, pag mingon ta nga, natay kuan sa church, kaning seminar, ingon ani, labi na, school of workers, magsugod, gamay ra mo attend. Pero kung magmabot to si Bo Sanchez siguro, pag gusto ka may milyonaryo, puno, napay registration, mahal pa dyan kayo, 3,000. Pag dali sa church, 100 lang, di pa dyan mo adto. Nga naman. No. Adto, how to become a millionaire. Puno ng SM na ba? Why so people are so amazed of that? No? How come? So, the same as sa unang panahon nga naghapon. They called Paul's ministry into question because of the hard things that had happened to him. That's why Paul lists some of his credentials for doing ministry. It's a very strange list. Strange katong listahan ni Paul. Instead na i-highlight niya itong mga strength niya o accomplishment niya, kadaghan man accomplish for, ang iyang gilist niya, ang iyang mga difficulties and disappointment.
Remember niyo sa sa chapter 12? No, makita niyo si Paul, wala siya, instead na iyang isulat do katong mo ni ang ako ang mga credentials. Di ba? Pag ma-apply tag trabaho, ibutang man ang credentials nimo, di ba? Tama ba? Resume nimo, kuyaw kay ka, nakoy empleyado sa una, kuyaw kay mga credential, pag abot sa actual, di ba kibalo. Yun sa ni pagkuha na niya, kuyaw mga credentials, pag abot sa actual, wa may nibalaan. So, istorya lang. No? Kung sa maatik lang. So, daghan kay credentials si Paul. Pero, ang iyang gilis, lahi. Imagine daw, nag-apply kag trabaho, umusulti ka nga, sa unsa man accomplish nimo dong. Yung itong mangutana itong nag-interview sa HR, o di ba si Lutis? Kay HR man ni si Lutis, mangutana. Ako ma'am, drop out ko sa college, kay tungod pangit akong grado, pero akong gihimo jud ako ang best. But my best wasn't not good enough. Di ba? Oo. So, unsa man imong kwan? Ako ma'am, nagtrabaho ko, duha ka trabaho sa una, pero natanggal ko. Pero, gwapo to nga experience. Sige nga na imo resume. Ibutan nimo, pag-interview nimo. Man, na ako'y letter nga na-drop ko, na ako'y letter nga gitanggal ko sa akong team, nga naman, at least ma'am, nakasulay ko. So, yan ang resume. So, unsa imong kan mo, di ba, murag anti-resume mo siguro na. Na imong gipangsulti tanan dito nga, ang resume na to, ipabilib man dyan nimo itong mubasa, na mutuo nga kuyaw kay ka, ingon ani. Pero si Paul, mo ning gihimo ni Paul. Ang iyang gisulat dito sa iyang resume, kung unsa iyang credentials, katong iyang mga disappointment o iyang mga difficulties in life. Wala siya musulti na ako, parisis ko, graduate ko, ingon ani. Wala siya. Ayan, gisulti katungkuan nga naman. Yung sisulti niya, di ba, ningon siya, we are hard-pressed on every side, but not crushed. We might say he was stressed out. Have you ever slammed through the days as if you had the way of the world? Na ang gipasan ako ang kalibutan, pastor. Unsa man kasi Hercules? Gibutang ang kalibutan sa ako ang likod, akong gipasan, no? Paul was hard pressed, but he did not give in. We're perplexed but not despair, he continued. In other words, we are confused, bewildered, and mixed up. Have you ever been so overwhelmed by the complexities of life or by some difficult decision that you were completely immobilized? Nakasulay na bumuana? Nga naggabi na kay complicated na kay mga kanabuhi, dili ka nakalihok, di na ko kalihok, grabe na dyan kaayo. Paul was perplexed, but he did not give up. He goes on, were persecuted but not abandoned. Mga Jews, Romans, false teachers, and fellow Christians, gikriticize siya and hounded Paul everywhere he went. Imagine ka, kung muna giagian ni Paul, paglakaw pa lang ni Paul, na. Dagan kaig mga gikuan ni Paul, pero walay pakialam si Paul. Do you ever feel as though everyone's out to make your life difficult? Whether friends ni mo, family man na, or your boss, o sa eskwelahan, o whatever, asa ka. We're struck down but not destroyed, Paul says. Literally and emotionally, Paul had been knocked off his feet again and again. Maybe you know how that feels, no? Have you experienced one setback or defeat after another? No? Like financial trouble. Bag-uragay ko nagbayad, naningil na po si friend. Di ba? Remember ni mo ng friendly reminder. Ano ko kay Eileen, ma'am, si friend ma'am naningil, nag-remind. Di ba? Remember niya na, text mo, friendly reminder. Bayro na ni mo. Sa imong globe, sa imong kuan. Pag-orgi ko nagbayad, friend, maningil na pug karon. Saan naman si friend? Friendly reminder. Sunod, dili na friendly. Kasabaan naman ka, mga ito. Oh, di ba? So,
nag-financial trouble o health problems. Bag-ulan nagkasakit ang isa, na po nasakit. So, grabe, no? Nawadan kag trabaho or mga family conflicts, no? So, Paul and his partners were struck down, stressed out, mixed up, picked on, and knocked down. Talk about shipwreck. Nalunod sila, but they also got back up again. The world has done it worse to us, but we Christians are still standing. Are you still standing? Not because of who we are. We're just a bunch of clay, no? Clay pots. But because of the life-giving power that God emplaced in us. That power is never as visible as when we are going through hard times. Dili man makita na siya, pero kibalo ka nga naay power nga gi-emplace si Lord sa imuha, na bisa pag-unsaon sa mga kalaban, dili ko nimo anak kadali tumbahon. Amen? Because you know what? Because nakalin ko sa usa ka powerful person, which is Jesus. So, bisa pag-unsa ning hard life na to, maingon ta nga hard life, grabe akong gagyan, pastor, but still go on. Because in the end, you will see the result. Amen? So, makita na to kung unsa ang result. Paul's unusual resume reminds us that God never promised us immunity from hurts and hardship of life. Bisa pagbasahon nimo tibuok Bible from front to back sa cover, wa jud kay makita nga gi-promise ang Lord pag once na ka sa kuwat, hayahay imong life dong. Wa jud gi-promise ang Bible ana. Wala kay hurts, wala kay kung kana nag-promise mo ana, careful ka kay si Satanas na mo promise ana. Ang sa Bible walay gi-promise na maingon si Lord na pag once na ka sa kuwa, immune ka sa hardship, dili walay immunity og heartache. Tanan hardship sa life as Christian agian nato ngano man para maging better ta. Amen. If anything, following Christ makes things more complicated and leave us more vulnerable to hostility and heartache. And the most obvious evidence of the presence of God in our life is not that we escape hardship, but that we endure hardship. Amen to that? No. Dili ingon nga, kuya, naka-escape ko sa hardship. Dili. Ang pangutana diyan, naka-endure ka ba sa hardship? Kasi kung naka-endure ka, ibig sabihin that you are victorious. If you are feeling hard-pressed, perplexed, or knocked down, it does not necessarily mean you are doing something wrong. Kaya uban magod, pamingon nga, grabe ang giagian na niya, siguro gi-judge na sa Ginoo, gikuan, ana din tao. Takibalon sa giagian niya. Or on the contrary, it probably means you're right where you are supposed to be. Dapat, kung naingon, naagian si mong life, nga grabe ang giagian ka, maybe supposed to be gi-allow ni Lord for a purpose sa imuha. God does not take pleasure in our hardship, nor does He afflicts us with pain simply to see how we will handle it. Dili ba niyo palisod-sod na tanaw na kung saan niya pag-handle ba, kung makaya ba niya o dili. Dili ba na mo ang purpose ni Lord. It is just that in this world, every time we get knocked around without breaking, we show the world we have something special inside us. And that is the life of Christ in us. As long as that's true, then unbreakable ta na tao. Kaduha nga reason, God dispenses His life-giving power through us. Ang second reason, God puts His treasure in jars of clay to dispense His life-giving power. Jars of clay were meant to be used, not admired. So, dapat daw, ang jars of clay is meant to be used lang, dili i-admire. Like for example, naakay expensive na teacup. Kasagaran magod nga na regalo ka ng mga teacup. Kita niyo na ka ng mga gagmay, mga lain-lain og design, nga mga mahalon kayo. Man usually, ang uban, gihatag ni dili na ito na gamiton kay hinatag ba na. Di na, taguan na lang nimo. Asan mo ibutang?
Dito mo taguan nimo dito na sa expensive nimo nga China cabinet. Nauso man ang China cabinet, remember niyo to katong red rose? Red rose pa to, tama to? Rosewood. Nga pula kayo nga red rose naman, unsa naman. Pag sa unang panahon, mga 1980s man siguro to, o sa 90s, pag naa kay China cabinet na rosewood na pula nga na mga pearl pa ko na dito, dato ka na kayo. Kay mahal man na kayo. Pag ako yawang China man, dito na ipamutang to mga gamit na gamiton ba o dili. No? Matingala ka nga, ngano gitaguan, nagpalit ng plato, madi man na ito gamiton day. Magamit ang paper plates. No? So, remember na akong mama na ako sa malitsig, mahal kayo itong mga korel, mahal man na sa una. Ma, gamiton, ayaw kay mabuak. So, display na lang. So, magamit ang itong plastic, kay dili ito gamiton kay mabuak. Mabuak, magyapon na madugay. What kind that can be used every day, hindi na ito gamiton, na katong treasure nimo. So, kung tanaw nimo, di ba, dili gyapon nimo nagamit, kay tungod, di ka gusto gamiton kay mahal. The church has never meant to be a China cabinet. No, ang church wala gidesign ng Lord na China cabinet na itago lang nato ang ato ang mga talents o ibutang ra mo diha, i-closet ang church. Where precious peace could be safely stowed out of harm's way, the church was meant to be working kitchen. No? Where asa tong mga well-worn paths nga i-dispense nimo tanan sa labi na i-dispense nimo ang katong life na gihatag ni Lord sa mga kailangan nimo siya i-share diha sa world. Dili ingon nga itago lang nimo. Mo na maban maingon yung uban nga Christian day ka, way dugay naman ta ka uban sa opisina, wa mo kibulo nga Kristiyano day ka. Kaya naman kay imong gitago sa China cabinet. Ayaw itago, i-display nimo para mahibalo ang kalibutan na ikaw anak day ka sa Ginoo. Oh, it is interesting that Paul chooses the phrase given over to death. Describe niya sa ato ang mission. Ano yung mission sa mga Kristiyano kita? It's the same expression the gospel used to describe Jesus being turned over to the authorities para i-plaguing and crucifixion. In the same way that God allowed His Son to suffer for the sins of the world, He sometimes allows His servant to suffer in order to offer everlasting life to the world. So, i-allow ta ni Lord na mo suffer para nata i-offer. Kibalo mo, ang usa ka Kristiyano pagayahay, di mo dyan na mo share. Madto ra nagsimbahan, musimba, sa gusto lang niya, dili, kung ulan, adi sa ko musimba, ulan man, kasabot naman si Lord. Pero kanang galisod, maulan o magbaha, mahusunghan na, nga naman kay galisod man. So, mo nang ilaw ni Lord sa tuwing nga naman, sometimes gahi tag-ulo. No? Mo nang inaalaw ni Lord ang hard time sa life is because kung dili na ko ni-allow sa imuha, malimtan ko nimo. So, mas may nang i-allow na ko maglisod ka kay para dili ko nimo malimtan. So, kung gusto nimo nga di ka maglisod, di allow nimo imong kagulingon na available ka all the time ka Lord. Kaya makita ni Lord sa mga okay na din siya. Ato na i-bless kay para kuan. Amen? So, kung ang believers daw loses his job in a bad economy, but respond with trust and perseverance, the life of Christ seeps through. When a Christ follower finds yourself flat on the back sa hospital bed, kung ikaw ang uncomfortable and uncertain, yet nag-bless man pug ka around sa imuhang peers dito sa hospital, nabisag naa ka sa bed, with grace and faith, the life of Christ spills out. So, bisag asa ta mabutang, ma-hospital ka man, o asa ka man maadto, natanggalan ka bag trabaho, pero nakita nimo, o naaba ka sa funeral, o sa panahitabo, makita nimo na bisag asa ka, nag-share gyapon kag word ni Lord, imong gi-share kung unsa tong gihimo ni Lord sa imuha, ibig sabihin, nagpadayon gyapon ka, that means that you are still valuable. Amen? Pareho na sa usa ka office na ang usa ka empleyado wala na nag-manufacture og tarong, dili na siya valuable sa boss. Kumbaga liability na siya.
Pero pag makita sa boss na ikaw, valuable ka niya, tagaan dyo ka niya, og always pahalipay, kay tungod valuable ka sa company. So the same gyapon kay Lord. Kung valuable ka sa kingdom ni Lord, the Lord will always use you. He will always bless you. So sa Corinthian, we tend to associate the blessing of God with freedom from pain and hardship. But that's not the case at all, no? The blessing of God is that in the midst of pain and hardship, we continue to trust, obey, love, and live the vibrant of life of Christ within us. Si Paul, nag-remind sa tuwa sa iyang mga readers o siya mga critics that the ministry of the gospel na is not about him. His speaking ability, ang iyang leadership or success, it's all about Christ. We are just clay pots, no? Jesus is the treasure. So gigamit lang si Paul, steward lang si Paul. That was an important word sa Corinthians, no? For the same reason, it's an important word for us today, Pod. The Corinthians were creating a culture of celebrity around some of their leaders. Bisag karon makita na to sa world, no? Sa mga simbahan. Nag-create sa celebrity, ilang pastor, mga celebrity na, kuyaw na kaayo. They were concerned about which was the most eloquent. Dito mo simba, kakuyaw kay mo speak to ilang pastor. Dito. English spokening. Oo. Thus, we attracted the largest following and which was recognized by the society as successful, attractive, and powerful. Man makita nimo kuyaw kay ang uban, ipakita nila. We are prone to make the same mistake today as the same mistake na hitabo sa Corinth sa una, sa mga Corinthian. Jars of clay are not meant to be displayed on pedestals. Kita ang jars of clay, dili ta meant to be displayed sa pedestal nga naa, nasikat ka. For people to admire, para ma-admire sa tao. Jars of clay are common. Ordinary object meant to be used. Ordinary lang tang object nga kinahanglan gamiton. They can be appreciated, ma-appreciate ka perhaps, but not admired. It's the treasure within them that deserves attention. Kung unsa tong treasure nga naa sa sulod. Our fragility only serves to make the beauty of the gospel even more visible. So mas makita ang gospel kung makita nila nga ikaw down to earth. Muna ito sa Philippians, no? Do not think of yourself highly than others. So, in conclusion, which of these four phrases best describes you right now? Na-stressed out ka ba? O mixed up ka ba? Beaten up or knocked down? You know, the world can be rough place for a clay pot. Baluta ang kalibutan, grabe ka rough. Grabe ka kakuan. Maybe you are feeling shattered, karong buntaga, like na-crack ba, o chip sa jar, sa clay, pero dapat dito ta ma-alarm. Kay dili ka nag-isara. Daghanta. What's happening to you is quite normal kay tungod nag-follow ka kay Christ. In fact, it is practically part na sa atong job description as Christian. Na susceptible ta in any hardship na atong agian kay tungod Kristiyano ta. Mo na sulti si Jesus dito sa Bible. Many will persecute you because of me. So kana palandan word na ni Lord sa tuwa, kung naay mga persecution is because nagtuo ta kay Lord. I hope natin nakuha, no? Today na. It is not us, it is not, di ingon na kinanan, i-present na to kung kinsa ta, but i-present na to kung unsa tong naa sa sulod na to, nga na-change ta. Amen? Nagkawala na akong tingog. I'd like to challenge the church now. Kibalo man ta na ang purpose nato sa church na ato ang ginapaning kamutan na mo man mo balik ta September by Sunday is because we want
more people to come, kay kailangan nato og more workers para sa ato ang mission work na ginahimo. Anyway, we voted we voted that kung Saturday ba o Sunday ang atong worship, but daog ang Saturday. Ano man, murag convenient sa tanan, di ba? Makaresta og Sunday, but we are reminded that it is not about our convenience, no? It is about how we brought people to Christ. Kasi convenient na kaita, maniguwang lang takita gyapon diri. So makita ta nagsugod-sugod na tanan diri ana nga wa man mo dako na simbahan, naniguwang na lang sila tanan. Kay tungod man naman, why gihimo ang mga workers? So we decide the leadership make it Sunday, kaysa Sunday daw daghan makaadto kay tungod Sabado trabaho. So i-sacrifice na to. Pero kung magbalik tag Sunday man mao ra gihapon, mas magibalik og Saturday. So observation nato for 3 months kung unsay effect, kung tanaw nato na makakuha tag daghang workers to join us, then maybe the Lord is telling us something, no? Nga na. So it is not about our convenience. We will sacrifice everything what is due to us because that is part of our description as Christian. Na mo sacrifice jud ang Kristiyano. Amen? Let's bow down our heads. Father, we are so thankful, Lord, for reminding us again. The most important thing, Lord, is what's inside of us, Lord, not outside. It is important, Lord Jesus, that ang mapansin, Lord, is what is inside our hearts. I pray, Father, that you will always guide us, Lord, with your Holy Spirit, Lord, and reminding us, Lord, of things, especially, Lord, the suffering and hardship in life. We all know, Lord, that all these things will happen, Lord, because this is part of our life as Christians. But we know that you will never leave us nor abandon us, Lord. As you have promised to us, Lord, that you will always be beside us. Gibalo mi, Lord, na in anything that is happening, Lord, in this world, even, Lord, in our life, na is a purpose, Lord Jesus, for us to draw close to you and draw near to you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for giving us hope, and always have this in our hearts and mind that all these things will just pass away. Lord, it's like reminding us, Lord, of James chapter 1, Lord. Consider all this joy of many sufferings and trials in life. We know, Lord, that you want our faith to increase. And this is what you want us, Lord, to mold us and use us, Lord, for your kingdom. Thank you, Lord Jesus, for reminding us, Lord. Thank you, Lord, that in every way, especially, Lord, sa amo ang trabaho diri sa kalibutan, we pray, Father, that wisdom and knowledge will be upon us as we do the ministry, Lord, and also, Lord, sa among panginabuhi po, Lord. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you for the provisions. Thank you, Lord, for the guidance. And thank you, Lord, for this church and sa among ministry sa Arakan. Salamat, Lord. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And all God's people say, Amen and Amen. Have a blessed Saturday.